Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, breaking news, Diyos ko po. Sobra na ginawa nila Senado Hontiveros Escudero. Sasampahan na siya former PRRD. Nako, yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Pinoy News Updates, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, kapal ni cheese. Nako kulong na si Duterte. Yan mga kababayan, nagtatanong po mukhang bulag ang Senado at Kongreso. Yan mga karbi natin. At ito pa, isi-share din po natin itong Kongreso, no? Nako, ayaw tigilan itong si Vice President Sara Duterte. At eto na naman mga kababayan, mayroon na naman pong gagawing hearing ang Committee on Good Governance and Public Accountability dyan sa Kamara. Mamaya mga kababayan, i-share po natin ang buong detalye. At eto pa, eto may papakita po tayong picture na kung saan, nako, makikita mo talaga na kung hindi ito 10% or 20% ng kabuuang budget, no? Yung kanilang project, nako, ito mga kabayan, baka sa inyong mga lugar ay ganito rin ang nakikita nyo, Mamaya ipapakita po natin yan, pero bago natin yan ipakita, eto na. Simulan na po natin dito kaya grabe talaga itong kamera, mga kababayan, Republic of the Philippines, House of Representatives, Quezon City, Metro Manila, 19th Congress, 3rd Regular Session. Ito, Committee on Good Governance and Public Accountability, November 1, 2024. Ito po mga kababayan. Dear, siguro ko si Vice President po Sara ito, Teka lang, The committee will continue its deliberation of PS number 379 on the regularity of the budget utilization of the Office of the Vice President, asserting the power of the purse of Congress. The committee formally invites you to attend the hearing on November 5, 2024, Tuesday, 10 a.m. in the People's Center at the House of Representatives, Quezon City. So yan mga kababayan, hindi na po natin babasahin lahat. Ang ano ba ang gusto kong i-point out dito? No? Ay hindi ba kayo nagsasawa? Kayong kamera? Sa bawat pag-iimbita nyo dyan kay Vice President Sara Duterte, wala rin naman kayong napapala. At saka, ipaubayan nyo na po yan sa COA. Ayaw nyo talagang tigilan si Vice President Sara Duterte. Isa lang po ang naiisip ko, Maybe, no? Ito, hindi talaga maybe na ito. Totoo na talaga siguro itong hinala natin, no? Na pinopolitika lang itong si Vice President Sara Duterte ng Kamara. Ibiruin mo, ilang beses nang pinatawag mula pa sa DepEd, ngayon dito naman sa Office of the Vice President, no? Gusto lang nilang siraan, politikahin itong si Vice President Sara Duterte. Yan lang po ang nakikita natin. Sa pamamagitan ng pera ng taong bayan. Pera ng taong bayan ang gagamitin nila dyan, Diba? Sa mga hearing na yan. Buti sana kung hindi kayo gumagastos dyan. No? Hindi ba kayo gumagastos? Yung sweldo nyo pa lang. Diba? Instead na gumawa kayo ng mga batas na makakatulong sa mga ordinaryong Pilipino. Pero eto, dito kayo nakafocus kay Vice President Sara Duterte at sa mga Duterte. Diba? O kung kanina sa thumbnail po natin, si Escudero sasampahan ng kaso si former President Duterte, dito naman po sa Kamara, I think they are just looking for grounds na magkaroon sila ng kaso laban po dito kay Vice President Sara Duterte. Ang tagal na nitong stick to the plan na ito. No? Isa lang naman po ang patutunguhan nito. Impeachment for the Vice President. Bakit hindi nyo na lang i-impeach si Vice President Sara Duterte? Ganun din naman Kaso nga lang mga kababayan, hindi po nila basta-basta mai-impeach kasi kailangan po nila
ng ebidensya, concrete evidence na magdidiin po kay Vice President Sara Duterte na gumagawa ito ng kalokohan dyan sa Office of the Vice President. No? Nahihirapan po sila. Kaya dito, invite po sila ng invite kay Vice President Sara Duterte para, itong naiisip ko para magkamali si Vice President Sara Duterte, no? Dito sa kanilang mga hearing at yun din ang gagamitin nila dito kay Vice President Sara Duterte para kasuhan at ma-impeach. Hindi naman po grade 1. Itong si Vice President Sara Duterte, attorney po yan, no? Prosecutor. Matalino po yan mga kababayan, kaya hindi po sila makakaisa dyan. Yan lang po ang sigurado natin, okay? Well, anyway mga kababayan, etong sinasabi ko kaninang 10 to 20% ng kabuuang budget ay ganito po ang makalalabasan. Yan po mga kababayan. Tingnan nyo naman yan, no? Grabe. Saang lugar kaya ito? Pero Pilipinas lang to mga kababayan, Baka sa lugar nyo ganito rin po ang mga nangyayari. Ito po ang caption yan 80% na lupa, 15% na semento at 5% na bakal equals pera. Ng sino ba yung nag-AA? 'Di ba si Romualdez po ang mahilig mag-A. So yan mga kababayan, ano pang gustong i-point out dito sa picture na ito? Ang gusto ko lang iparating sa inyo, baka lang sakali lang naman, no? Ganito rin ang nangyayari, no? Ito kasi flood control project ito, tingnan nyo. Anong tawag dito? Riprap, di ba? Riprap. Yan, sa gilid ng ilog. Ganyan pala yan. Wala man lang kabato-bato sa ilalim. Kaya nga 80% na lupa, 15% na semento, plus 5% na bakal equals pera na. Nako, ganyan din po ba sa inyo? Comment na po. Okay, at ito na nga. Nako, itong si Chis Escudero, Senate President Chis Escudero, kakasuhan, sasampahan na si former President Duterte. Ito mga kababayan, pakinggan po natin at bigyan natin ito ng reaction. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, Chis Escudero po, no, pinakakasuhan si PRRD. Grabe talaga to si Chis. Antindi mo, Chis. Lapit mo ulo mo, Chis. Baka napikon. Baka napikon itong si SP Escudero, no? Doon sa sinabi ni former President Duterte na sasampahan ng kaso, no? Rumes ba kagad sasampahan po ng kaso itong si Fernandez at si Abante ng Kamara. So ito, parang ano na to, rescue ni Big Brother, di ba? Big Brother ng Senado, rumescue sa mga kapatid niya dito sa Kamara. Dahil kakasuhan ni PRRD, eto, kakasuhan rin si PRRD, di ba? To the rescue agad ang Senado sa Kamara. Lapit nga natin tong camera natin, masyadong malayo. Iyan. Okay. Pwede sigurong i-zoom. Pwede naman pala zoom. Okay, pag-usapan din po natin, ito pong isang congressman, lawmaker. O kaya po pagka hindi po sikat, lawmaker lang sinasabi. Kawawa naman. Sabi po nitong hindi sikat na congressman na nagngangalang, sino na nga to? Si Bagote? Ano na nga pa ba? Si Representative Rolando Valeriano na taga Maynila rin. Dami taga Maynila. Talunin nyo kaya itong mga congressman na to. Kayong mga taga Maynila. Talunin nyo kaya itong mga si Abante, ito si Valeriano, si Chua. Bakit ba galit na galit yung mga taga Maynila kay Pangulong Duterte? Okay. Pasensya na, hindi ko po sinasadya itong setup na to. Hindi ko po to gusto. Kasi alanganin ako. Ako na lang mismo yung pinanonood. Iyan. Okay. Sabi nito ni Bagote, no, si Valeriano. Valeriano, sumuko ka na, napapaligiran ka na namin. Duterte na tahiron, nor God. He is a plague. Isa siyang salot. Ito po, kung ano na lang po yung lumabas dito, no?
Sabi po ni Nina Bellatrix, curious how Espinosa, Guban, Garma, etc. were all suddenly absent from Senate hearing at the same time. What did they all fell ill together? It smells like a script where witnesses are just fed lines by the congressman and they're afraid to be exposed. Senate must cite them in contempt. So ito lang mga kabayan, no, dapat talaga sigurong malaki po kasi yung pagkakaiba kapag for example nandyan si PRRD sa hearing tapos itong mga nag-aakusa wala, di ba? Itong mga witnesses nila wala. Parang iba po yung pagsasalita di ba? Sa deliberation pa lang ng kanilang pagsasalita, makikita mo kung nagsisinungaling sila kapag nandiyan po yung inaakusahan, di ba? Yung factor po ng kaba, di ba? Nandiyan yan kapag kaharap mo na po yung mas matindi sa inyo, di ba? Like for example, former President Duterte. Magkaiba po yun. Magkaiba po ang magiging epekto or magiging outcome kapag nag-iimbestiga ka na nandyan talaga yung nag-aakusa, nandyan yung inaakusahan. Di ba? Kasi dyan pa lang, magkakainitan na. Ibig sabihin, lalabas ng totoo. Di ba? Kasi magre-react agad Unlike, kung wala dyan, paano ma-justify itong mga witnesses ito, ngayong pinasusunungalingan ang inaakusahan nila. Diba? Kaya tama po yung komentong yung something is fishy, no? Smell is fishy. No, smell fishy daw mga kabayan. Nangangamoy ng malansang isda. Yung hindi pag-attend ng sabay-sabay nitong mga witnesses na ito na kung saan umattend na itong si former PRRD. Di ba? Ano sa palagay yung mga kabayan? Saan kaya tinago? Nagtago. Bakit kaya umabsent? No? Sila. Bakit ayaw ipahiram ng kamera dyan sa Blue Ribbon Committee or dyan sa Kongreso, sa Senado? Di ba? Sabi nga sa hearing nandyan naman pala sa kamera, nandyan naman pala sa Congress. Bakit hindi nila papuntahin dito sa Senado? At ayaw pang i-disclose yung address, di ba? Katawa talaga ito, Parang hindi sila magkaisang gobyerno, di ba? Yung Kongreso ayaw i-disclose yung address ng mga witnesses dito sa Senado. Ano kaya yon? Alam niyo, totoo po to, no? Tama po yan. Si Leonardo may COVID, nagkasakit si Garma, tapos si Guban, walang paliwanag, no? Hindi po obra na, kung yung si Pastor Kibuloy, di ba? Na, kumbaga, tao pa ng Diyos, talagang binigyan nila ng contempt order at pinahunting, no? Dahil ayaw dumalo sa Senado. Aba, hindi po porket sila itestigo ng Kongreso. Diyan nyo po makikita, no? Napaka-insecure po ng mga may hawak dito kala Garma. Kasi kinakailangan nila yung talagang siguro yung script na script, no? Siyempre, hindi natin alam kung ano yung nagaganap diyan. Pero nagkaroon tayo ng idea. Ito ang tatapang pa nito ni Abante tsaka nito ni Fernandez, no? Umamin nga kayo. Umamin kayo na kinakausap nyo. Hindi niya po gusto, wala siyang abogado, no? Gusto niyo siyang kausapin in private. Labas sa kanyang abogado, no? Tapos pinatuturo nyo na gusto nyong patotohanan niya, i-corroborate. Kasi hanggat wala pong magko-corroborate sa mga pinagsasabi ni Garma, mananatili pong hearsay yan, di po ba? Yun po ang gusto nila. Ngayon, mahirap po kasi magsinungaling pag yung taong magtatanong sa'yo, alam yun nangyari. Kaya takot na takot silang makaharap si Bato. Hanggang sa ngayon po, gustong-gusto nila na mag-inhibit si Bato. Sabi nga ni Bato, hindi siya mag-inhibit. Dahil pag nag-inhibit siya, para nyo nang pinatotohanan yung sinasabi ng Quadcom. Para nyo nang pinatotohanan yung mga pagsisinungaling nila. Yun po, no? Questionin po natin, sabay-sabay may sakit, sabay-sabay hindi pwedeng dumalo. Tignan po natin kung gaano po katigas ang Senado, no? Kasi
Sa totoo lang, ang ganda ng propaganda ng mga congressman na tinalo na nila yung mga senador pagdating sa kahusayan. Pero sa isang iglap, no? Isang Duterte lang po ang kinakailangan para muling maibalik yung pag-asa ng mga tao sa Senado. Kapaalala ko lang po, no? Yan po yung sinasabi natin na kung talagang kayo ay maka-Duterte, pumili po kayo ng mga Duterte candidates. Kasi kung hindi, si either PDP laban o PDP lang po, hindi po, wala na pong laban, PDP or endorsed by the president, by former President Rodrigo Duterte. Ako, ang tingin ko, kung wala kang takot, sabi nga ni Bato, kung ikaw yung magsasabi ng totoo, kahit wala kang dahil wala ka namang script, ang katotohanan po, pag balik ta rin man, kung magsasabi ka ng totoo, yun ang katotohanan. Isa pa nga po yan mga kabayan, no? Lahat po ito itong mga sinasabi nilang witness, no? Ay puro nagbabasa ng script. Yan po ang isa pa sa ikinagagalit or ikinaiinis ng taong bayan. Kasi kung talagang alam mo yung nangyari without reading, di ba? Kahit hindi mo na isulat yan, nandito na yan na-experience mo di ba? Once na na-experience mo, magre-register na po yan sa utak mo at hindi na po yan mawawala. Kahit balik-balik ka rin pa man yung pagtatanong sa'yo, no? Alam mo pa rin yung isasagot. Pero mga kabayan, ito nga pong nakakapagtaka. Bakit sila, no? Nakasulat na, nasa isip na, di ba? Kung nasa isip man, kung sila man ang nagsulat nun. Maybe they are not the one who write the script, no? The affidavit, mga kabayan. Hindi po sila yung nagsulat. Kasi kung ikaw po ang nagsulat, no? Kung ikaw ang nagsulat, may prior knowledge ka na doon sa sinulat mo. Parang hindi mo na yung pagbabasa mo niyan dire-diretso. But sila po, mga kababayan, may pag-iyak pa. Hindi ko alam mga kababayan kung yung pag-iyak nila ay para ma-cover up yung kanilang pagsasalita na utal-utal, di ba? Or Kerwin Espinosa napaiyak, Garma napaiyak. Bakit kayo iiyak? Totoo naman siguro yung sinasabi ninyo. Di ba? Huwag niyo kasing haluan ng drama. Naiinis na po ang taong bayan dyan sa mga drama ninyo. Puro na lang kayo basa ng mga ninyo, ng mga affidavit ninyo. Kayo po ang nagsulat yan. Kung hindi man kayo ang nagsulat yan, kung ipinasulat nyo man yan, kayo rin po ang nagsabi niyan para isulat doon. Ikaw po, sa'yo nang galing yan, yung statement na yan. Kaya malamang alam mo yan 100%. Pero bakit pag binabasa nyo, parang nasashock pa kayo sa mga words na nasa loob ng affidavit ninyo. Diba? O ano ang ninyo dyan mga kabayan? Ano ang inyong masasabi dyan? Well, anyway mga kabayan, talagang kapalmoks din, no? Itong si Escudero, si PRRD patuloy ang kakasuhan matapos sabihin ni PRRD na sasampahan ng kaso itong si Abante at Fernandez ng subornation to perjury. No? So, anong masasabi nyo mga kabayan? Talagang to the rescue. Itong si Big Bag, anong bag? Pag sinabing bag, pera po ang laman. No? I mean, pag sinabing bag, depende kung anong laman ng bag, baka pera, di ba? Si Big Brother ng Senado, Romesquio, sa mga kapatid niya dito sa, masasabi natin kapatid because isa lang naman ang layunin nila, di ba? Sila, mga kapatid nila dito sa Kamara. Uy, nako. Ganito na pala ngayon. Ganito na pala ngayon ang kalakaran. Once na may anyway, this is a good sign na nagkakaisa po sila. Kamara and Senate nagkakaisa po ngayon nalabanan or pin down ang mga Duterte. Well, anyway mga kabayan, ano man po ang inyong reaksyon, opinion or criticism sa video ito ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.